Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw po ng Biyernes, March 15, 2024. Hahanguin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 7, talata 1 hanggang 2, tatalo ng 10, tatalo ng talatang 25 hanggang 30. Nung panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tulda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pesta, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakikilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siyang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangaha sapagkat hindi pa niya oras." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Actually, mayroon pong senaryo na ang kanyang mga kapatid ay inaanyayahan siya. Ngunit tinanggihan niya at sinabi niyang hindi siya pupunta. Hindi si Jesus ay nagsisinungaling sapagkat mahaba naman yung selebrasyon ng kapistahang iyon. Maaaring nung oras na yon, ang siya inaanyayahan at tinatanong, doon siya tumanggi. Ngunit sa mga sumunod na araw, siya ay nakita doon sapagkat siya ay nagpunta. Kaya naman siya nagpuntang walang kasama sapagkat noong mga panahon na yon, marami niyang nagtatangka sa kanyang buhay kaya't hindi hayagan ang kanyang pagdating. Marahil sa unang basa, katakataka ang ginawa ng anak ng karpentero, anak ni Maria, ngunit sinasabi sa atin ng kontekstong ito, kaya ganito ang paraan ni Jesus ay dahil batid niyang may mga nagtatangka sa kanyang buhay at misyon. Yun po yung dahilan kung bakit ang Panginoon ay lumakad na walang kasama o walang nakakaalam, malibang siya lang. Kaya nga habang siya tumutupad sa utos ng kanyang ama na ipalaganap ang mabuting balita, paminsan-minsan dumarating siya sa lugar na walang nakakaalam. Upang hindi mahadlangan ito, kailangan ni Jesus na mag-ingat sa pagkilos. Minsan nga may mga panahon pa na kapag siya'y natapos na gumawa ng himala, sasabihin niya sa mga tao, huwag niyo itong ipagsasabi kanino man. Ngunit may mga panahon sa sobrang excitement, sobrang excited nung taong nakaranas ng himala ng Diyos, ipinagkalat, ipinagkwento. Kaya nga minsan si Jesus ay hindi na nakakarating, hindi na pumupunta sa mga lantad na lugar, sa mga liwasang bayan. Minsan sa mga baryo-baryo, sa mga sulok-sulok na lang siya. At ang mga tao na ang nagpupunta at nagsasadya sa kanya. Dito niya isinabuhay ang sinabi niya sa kanyang mga alagad na maging tuso tulad ng ahas. Ibang usapan yaong ahas na nanukso kina Adan at Eva. Yung paraan, yung strategy, yun ang sinasabi ng Panginoon, hindi yung karakter ng ahas. Kinakailangan tayo'y maging mabubuti, ngunit maingat rin. Sapagkat bukod sa ating pansariling karupukay, naririyan ang mga taong nagnanais pumigil sa kahit anumang kabutihan. Totoo yun eh. Kahit nga anong gawin nating kabutihan sa isang tao, kapag may mga taong gusto tayong gawa ng masama, hindi natin sila mapipigilan eh. May mga tao talagang ganun eh. Huwag na po tayong magtaka. Sapagkat sa isang talinghaga, nang ang maghahasik ay naghasik ng mabuting binhi, kinabukasan may tumubong masamang damo. Ang tanong ng mga alagad, bakit po mayroong tumubong masamang damo? Hindi ba't mabubuting binhi ang inihasik natin? Oo nga, kasi habang tayo natutulog, dumating ang masama at naghasik din ng masamang binhi. Kaya wag na tayong magtaka, meron talagang mga taong masama.
Sapagkat bukod sa ating pansariling karupukay, naririyan ang mga taong nagnanais pumigil sa atin ng anumang kabutihan, hindi naman marahil dahil ubod sila ng sama, kundi dahil bunso dito ng inggit. Yan, totoo yun. Kaya nga dapat kapag tayo naiinggit, pumikit na lang, no? Na kahit anumang mabuting gawa, kapag hindi sa kanila nagmula, o kapag hindi sila ang bida, ay nagiging mali sa kanilang pakiwari. Yan, yung mga taong ang feeling nila nasasapawan sila, kapag sila nainggit, ang kasunod yan ay paninira. Kaya nga ang dapat nating gawin, ng mga nakakilala sa Diyos ay palagi nating ipagdasal, ipanalangin ang lahat ng ating mabuting gawa at hindi tayo tabla ng anumang mga paninira ng mga taong naiinggit sa ating kapwa. Hindi na po katakataka na may mga taong naiinggit. Ang katakataka ay kung tayo mga nakay Kristo na ay mainggitin pa rin. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.